Good morning mga karod, welcome sa akin channel. Sa araw na ito ay may maganda po tayong panahon. Ingat po tayo at tayo pagpalain ng ating Panginoon sa ating mga gawain sa araw-araw. Tara guys, at ang video ipakikita ko sa inyo ay dito rin sa construction work. Puntahan natin ang ating video. At yun nga mga kaharot, nag-umpisa na rin sila ng shuttering dito sa puting na binakalan at ang bilis ng pagkakagawa at ang thickness nga nito ay 50 cm ang height ng ating puting at iba't iba ang sukat nito mga kaharot. Pakikita ko sa inyo ang ginawa nila. Ayan guys, oh. Dito na yung puting natin sa utility building. Ayan, meron na siyang plywood ang ating shuttering. Ang thickness po nito ay 50 cm at siyempre hindi nawawala yung ating concrete covering sa palibot. 7 cm ang concrete covering nito around, dahil ito ay nasa ilalim, kaya 7 cm makapal ang ating concrete covering dyan mga kahardot, required ng ating mga ng nasa design. Ayan guys, at ito ang nakalagyan nila ng shuttering. Ayan, at ang bakal nga nito ay 16 mm. Ayan guys, oh. Doon at ang kulang pa dito ay pagsuporta. Kulang pa ito ng support. Ayan, hanggang doon. Yan ang first area. At maganda naman ang pagkakatali niyan. Square ang pagkakatali. At isusunod yan mga kahadot yung pedestal steel. Ayan, may marka na rin ang pedestal steel. Kung makikita ninyo yung may pula na yan, yan ang pedestal niya. Okay, at yun nga, nag-umpisa na silang mag-shuttering. Nilagyan na nila ng shuttering. Ito, tingnan nyo guys, oh, itong column ay 70 cm ang thickness nito. Ayan, pag naglagay kayo ng forma, siguraduhin yung mga dugsungan na yan, lalagyan nyo ng masking tape para hindi bumakat sa konkreto. Yan ang purpose ng masking tape na yan. Lahat ng joint yan hindi makikita pagka hindi mo nilagyan ng masking tape yung mga pinagdugsungan ng plywood, babakat sa ating konkreto. Kaya tingnan nyo guys, bago ilagay ang forma na yan, nilagyan na nila ng masking tape yung mga dugsungan, no? Para hindi na tayo magre-repair. At maayos naman. Ayan, nakalagay ng puting. Ang kulang na lang dito yung sa pedestal, ikakabit ang pedestal dyan. At itong forma naman na ito, bagong plywood ang ginamit. At magandang pagka-layout, dapat eskwalado yan siyempre. Suporta na lang ang kulang nito. Ayan, yun guys, diretso ang shuttering natin. Wala pang suporta yan. Nakapaghanda na sila ng 4. Ang thickness nito ay 70 cm, inuulit ko. Ayan, ito 70 cm din dahil malaki ang mga pundasyon. At ito naman sa kabilang ito, we have 15 cm thickness of footing. Ayan, ito naka-ready na ito. Suporta na lang ang kailangan dito, yung suporta na lang. Yan ang shuttering. Tuloy sila sa pag-install, pagpapabricate ng forma. At dito nila pinapabricate ang forma mga kahardot. Ayan, after you put masking tape, lazim. Ito nga siyempre pagka nag-suporta na, ipakikita ko sa inyo ang paglalagay ng suporta nila. At inuuna lang muna itong shuttering nitong ating mga naihandang
naka-ready na ang steel. Yan, at abang-abang po tayo mga kahardot sa ating mga gagawin dito. Marami at matagal itong mga ipakikita ko sa inyo, mga small, maliliit na mga maliliit at malalaking trabaho. Ayan. Ang purpose niyan para yung konkreto hindi bumakat dahil may gap yan. Kaya nilalagay natin yan ng plastic masking tape. Yan po ay advisable para yung ating konkreto ay plain, walang mark. Yan po, at tuloy po tayo sa panonood mga kahardot ng ating video. Ayan. At siyempre ang oras po natin ngayon ay alas 6:12 ng umaga. Umaga pa lang pero tagaktak na tayo ng pawis. Kaya tayo dyan, shout out sa mga karpentero, sa mga construction worker. Dapat lagi tayong nakaiinom ng maraming tubig sa lahat ng mga worker. Ayan. At yun mga kahardot, at tuloy ang pagsishattering nila dito sa ating mga footing foundation. Ang thickness nga nito ay 70 cm. At siyempre inuna nila yung format, then pagka natapos yan i-align nila yan at maglalagay ng suporta. Ngayon hindi nyo pa makita ang suporta niyan dahil ito muna ang mga forma ang ilalagay. Ayan guys, tingnan ninyo. Ayan, mga nakalagay na nga ang forma, ang lalaking pundasyon nito. So isang kulom lang ang ilalagay dyan. Pero yan ang footing, 5 meters by 5 meters. Yan. Kaya itong ating footing na ito ay hindi basta-basta ang forma niyan. Dapat napakatibay niyan dahil sa taas ng konkreto. Pagka sumipa yan, tsak, uulitin mo yan, uulitin. Kaya iniingatan po natin na magkaroon man lamang ng ampaw o bukol o disform ang ating forma dahil may kahigpitan po, at talagang hindi naman maganda kung yan ay bibigay ang ating pamporma. Kaya kailangan at ay ibayuhin natin ang pagpipix ng suporta dyan. At yung mga horizontal na yan, nasa 30 yan, ang iniingatan pagitan natin, huwag 25 putulin ang para kahoy, mas kaya rigid siya at ganyan ang mga hindi stress uumbok yan. ang ating Hindi natin plywood. kailangan Yan po putulin ang, dahil sayang. kagandahan Yan yan. naman ay At, tatanggalin din pagkatapos yung mga kahoy ng natin ating buhos, ilagay, tatanggalin syempre, din at gumamit panibagong tayo ng shattering naman bago. ililipat dun sa Bago kabila. ang ating mga plywood, Ayan. bago ang Yan kahoy, kaya kung ang mapapansin nyo, bakal, mahahaba siya. bago ang lahat. Walang problema yan, walang sa problema. ating bagong project. Okay lang yan para kahardot. makatipid tayo, hindi Kaya po, maksaya tuloy ang po tayo kahoy. sa ating panonood. Ayan, mga At ito nga, kung makikita nyo, ayan, pinapakuha ng ating mga karpintero yung stopper sa ilalim. Nakakunik po yan dyan sa ating blinding or lean concrete. Kailangan malimit din ang pagkakapako nyan every 40 centimeters. Nilalagyan po ng fixing yan para yan po ang pinaka patigas sa ilalim. At syempre makikita nyo naman yan pagka pinalagyan ko ng suporta ang mga shattering na yan. At yan muna ang inuuna nila, ipinipix yung ilalim dahil mahirap. Yan ang napakahalaga kasi once na gumalaw yan, delikado na ang iyong shattering na bumigay. Kaya mga kahardot, talagang yung paglalagay ng shattering na yan, yung pinaka-stud niya na horizontal na 10 by 10 na kahoy, yan po ay napaka-importante talaga. Dapat hindi malaki ang space yan para hindi lumubo ang plywood. At ito namang isa natin ay siya naman na nagpapabricate ng ating shattering. Ayan, may dugsong po yan dahil lang ating buhos ay 70 cm ang thickness ng iba. Yung iba naman ay 40, yung iba ay 65 at yung iba ay 50. Iba't iba po ang sukat ng kapal ng buhos ng ating footing dahil may malaki at maliit na. At yun mga kahardot, at tuloy ang pagsishattering nila dito sa ating mga footing foundation. Ang thickness nga nito ay 70 cm.
At siyempre, pinunan nila yung format, then pagka natapos yan, i-align nila yan at maglalagay ng suporta. Ngayon hindi nyo pa makita suporta niyan dahil ito muna ng mga forma ang ilalagay. Ayan guys, tingnan ninyo. Ayan, mga nakalagay na nga ang forma, ang lalaking pundasyon nito. So, isang kulong lang ang ilalagay dyan. Area ng puting 5 meters by 5 meters. Kaya malalaki ang ating puting dito kasi ito ay mezzanine at ito ang main frame building column ito. Kaya malalaki. May mezzanine po tayo dito, kaya ang ating mga karpintero ay nagtuloy pa rin ang paglalagay ng forma at kanilang ini-align. Ini-squala yung mga kanto niyan para maganda naman tingnan. At sabi ko nga, ang pagsusuporta niyan ay sa pag-final na nila at naidiretso sa kanila lagyan ng suporta. At ipakikita ko rin po sa inyo kung anong klase ng suporta dyan ang kanilang gagawin. Yan, iniingatan natin huwag putulin ang kahoy, kaya ganyan ang mga splice niyan. Hindi natin kailangan putulin dahil sayang. Yan naman ay tatanggalin din pagkatapos ng ating buhos, tatanggalin din at panibagong shattering naman ililipat dun sa kabila. Ayan. Yan kaya kung mapapansin nyo, mahahaba siya. Walang problema yan, walang problema. Okay lang yan para makatipid tayo, hindi maksaya ang kahoy. Ayan, mga yun nga mga karot, maraming salamat pong muli sa inyong panonood at ingat po tayo. Shout out po sa lahat ng mga construction worker saan mang panig ng mundo. Shout out po sa inyo and salute. Ingat po tayo sa pagtatrabaho natin sa construction. Alam po nating napaka-delikado ng trabahong construction. Lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Kahardot nagsasabing ang isang salitang galing sa bibig mula sa puso para sa kapwa. Bye bye!